Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading from May 18 hanggang 24. So, kamusta ka, Capricorn, today? How are you? How are you? Let's start our reading. But first, ihanda mo na yung isang tanong ha, para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat niyang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, interesting. Mamaya linawin natin yan. But first, mga mahal kong Capricorn, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Malaking tulong po sa akin yan, kaya po keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Moon card. Okay? You have a lot of questions. Marami kang mga pinagdaraanan ngayon at medyo unclear, unsure. Medyo parang feeling mo nalalabuan ka, para kang kumakapa sa dilim, and you don't know the exact action to do. Your spirit guides are telling you, kapitan mo ang iyong intuition. Kapitan mo ang iyong pakiramdam, ang iyong puso. Alam mo kung anong dapat mong ilaban, alam mo kung anong dapat mong gawin. Na kahit hindi ka sigurado, kahit walang mapanghahawakan, pero if you know that this is the right thing to do, humakbang ka, no? Pinapayuhan ka rin dito, Capricorn, na kailangan mo maintindihan that this is just a temporary problem, no? Malalagpasan mo 'yan, lilipas din 'yan, at hindi mo kailangang matakot na baka mag-stretch, baka tumagal, baka maburo ako dito, baka hindi na ako makaalis dito. No. This is just a temporary problem. Kayang-kaya mo yung lagpasan. Meron ka lang lakas ng loob, tiwala kay God, tiwala kay sa sarili mo, kayang-kaya mo to. Okay? So, in your core energy, meron kang the 9 of Swords. Masyado mong dinidibdib or ino-overcomplicate yung problema mo. Minsan, simple lang naman. Kayang-kaya mo siyang lusutan, kayang-kaya mo siyang sagutin, kayang-kaya mo siyang gawan ng paraan. Pero ikaw mismo, pinapahirapan mo daw ang sarili mo. Minsan, hinahaluan mo pa ng sobrang emosyon, imbes na utak ang pairalin. Sabi dito, magdasal bago mo siya problemahin. Very clear. Magdasal bago mo siya problemahin. Malaki ang tulong ng prayer. Kahit anong religion ninyo, kahit saan po kayo nananampalataya, you know that when you pray, gagaan ang pakiramdam. If you have that deep trust kay God, alam mo malalagpasan mo. Alam mo bibigyan ka ng solusyon. Bibigyan ka ng gabay. Bibigyan ka ng helping hand. Kaya you don't need to worry. Okay? 9 of Swords, the Sun card. Yes, mag-think positive ka lang daw. Sabi dito, huwag mong ubusin ang buong araw mo kakaisip ng problema, kakaisip ng issue, kakaisip ng nega. Dahil maganda ang buhay mo. Marami kang bagay sa paligid mo na dapat mong ipagpasalamat at dapat mong ikaligaya. Doon ka huhugot ng power at energy para mabago mo yung enerhiya nitong negativity na ito. Halimbawa, ikaw ay problemado ngayon, sabi mo, ano ba yan? Wala akong gantong bagay, wala akong gantong TV. Pero na-realize mo, ay, may phone naman ako. Hindi ko na kailangan nun. O kaya, mahibili ko naman yan next time. O kaya, may power pa ako para makapag-ipon para dyan. So, kung ano yung problema, hindi mo nalalaliman. Kasi alam mo, may paraan ka at meron ka pang ibang bagay na dapat ipagpasalamat na magiging sagot para okay lang yan. Kayang-kaya ko yung abutin, kayang-kaya ko yung solusyonan, kayang-kaya ko yung lagpasan. Parang ganyan. So think positive, enjoy your life today, and you will see na may solusyon sa bagay na ito. You have Sun card and Moon card telling me na sa kabila ng dilim, sa kabila ng pagkalito or kawalan ng sagot, makakaasa ka, maliliwanagan ka rin this week sa tamang gagawin mo para masolusyonan yung problema. So, makakahinga ka na because the answers will coming, the solutions are coming. Okay?
So, mga Capricorn, ano ba yung mga hinihintay mong dumating this week? Ano ba yung mga gusto mo nang makapasok sa buhay mo ngayong May 18 hanggang 24 na talagang pinagtsatsagaan mong idasal? I-comment mo yan sa ating comment section. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Swords. Sabi dito, mag-focus ka sa action mo. Minsan, puro ka lang isip, 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 pero kulang ka naman sa hakbang, kulang ka sa gawa, kulang ka sa solusyon o talagang concrete na move para gawin yung isang bagay. Example, pinoproblema mo yung kanal sa harap ng bahay ninyo dahil umaapaw. Sabi mo, nagbabara yung mga tuyong dahon. May ginagawa ba tayo para yan ay solusyonan? Meron ba tayong aksyon para yan ay matapos? No? So mag-focus ka sa strategy mo. Mag-focus ka sa pagbuo ng matinong plano at yung matinong planong yan, aaksyonan natin. Dapat gagawa ka, tatayo ka, kikilos ka. Nang sa ganun, makuha mo yung desired outcome na gusto mo talagang makuha. Katulad nun, no example natin, yung kanal na bumabara. So maghanap ka ng kikilos para tulungan kang mapadrain yon or malinis. Tatawag ka halimbawa sa barangay para malaman, mapinpoint kung saan nanggagaling yung drain, di ba? So, yung bara. So, para merong action, may nangyayari, may bunga. So, stand up and take action. Hindi puro inuubos mo lang oras mo sa kakaisip. Makaisip ka ngayon ng paraan at gagalaw ka. King of Swords, the Moon card. Yes, yung mga sagot sa yung mga tanong, yung sagot sa yung mga takot, sa yung mga alinlangan sa mga bagay-bagay, ay ikaw din. You will find the way. You will find the concrete move para makalagpas ka sa temporary problems mo. Sabi nga dito, may magagawa ka naman eh. May paraan ka naman eh. May solusyon ka naman eh. Ikaw lang talaga ang question dito. Kikilos ka ba? Gagalaw ka ba? Para matapos yan? Or aasa ka na lang sa ibang tao para solusyonan siya para sa'yo? The answer lies on you. Okay? So, Capricorn, ano po ang birthday nyo today? Comment down below. Ano po ang specific number, date ng iyong birthday? I-comment mo yan. It will help you magnificently para uniquely makuha mo yung sagot sa iyong mga tanong at malagpasan mo na yung problema mo now. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Cups. Sabi dito, ng iyong spirit guides, you need to honor what you feel. Follow your heart. Follow what makes you happy. Follow kung ano yung mga bagay na alam mong dapat mong gawin. Okay? Alam ng puso mo, alam ng intuition mo kung ano yung direksyon na dapat mong puntahan. Ikaw lang minsan ang nag-overthink, nag-overanalyze. Imbes na gawin mo muna, iniisip mo, ay paano kung ganito? Ay paano kung ganyan? Ay paano kung mag-fail? Ay paano kung hindi ako mag-succeed? Puro kanegahan. Imbes na magalak at ma-excite ka sa mga bagong gagawin mo. Just honor what you're gonna do and be happy. Follow your happiness and you will see na maganda tong gagawin mo. Okay? Ace of Cups, the Star card. Okay? Ngayon, sabi ng yung spirit guides, dapat ka daw maging excited because may papasok sa buhay mo na isang emotionally fulfilling na gift na patulay sa pangarap mo this time o sa goal mo this time. Example, you've been waiting for a call for that job na pinapangarap mo. Boom! Darating siya ngayon. Kaya grab it, take it para makatuloy ka na sa pangarap mo. O kaya, naghihintay ka ng approval para sa isang permit mo sa pwesto sa palengke dahil ang goal mo, magkaroon halimbawa ng pwesto sa palengke. Darating yung magandang opportunity at tawag at approval, grab it, asikasuhin mo because tutulayan ka niyan sa talagang pangarap mo. So, if you know by heart kung ano yung kailangan, lalakarin mo yan at idediretso ka nito, itutulay ka nito sa gusto mong mangyari. Congratulations, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Cups. Meron sa inyo nag-overthink, nag-overanalyze at sobrang takot, nangangamba tukol sa mga offer sa'yo. You want that job, you want that opportunity, you want that door, you want that blessing. At iniisip mong mabuti kung paano ko makukuha yun, paano ko masasecure na akin yan ibibigay.
Sometimes, ang kailangan mo lang gawin, show yourself. Ipakita mo kung sino ka talaga, ipakita mo kung ano yung kaya mong i-offer, kung ano yung kaya mong ipangako sa kanila, and you will see. Because ang para sa'yo ay para sa'yo. You don't need to overcomplicate yung mga bagay-bagay. Narinig ko kung meron sa inyo mag-a-apply, pupunta sa isang kumpanya para mag-apply, ipakita mo lang kung sino ka. Huwag ka matakot sa Englishan, huwag ka matakot sa laman ng resume mo, huwag ka matakot sa mga kakompetensya mo doon. Just be yourself. Show the real you. Doon, hindi mo kailangan mangamba, hindi mo kailangan mag-overthink, hindi mo kailangan laliman yung mga problema or anxiety mo because kayang-kaya mo. Just think positive, enjoy the process, and you will see na magagawa mo siya, makukuha mo siya. Okay? Knight of Cups, the Six of Cups. Here, lagi mong isipin na kayang-kaya kong lagpasan itong problemang ito o challenge na ito. Kung ito man ay interview, training, or talagang challenge sa buhay mo, lagi mong isipin, meron ako mabibigay, meron ako magagawa para lagpasan. Hindi ako dapat magpasaklob or magpakulong sa mga takot na ito. Pinapangunahan mo eh. Pinapangunahan mo ng nega yung bagay na kayang-kaya mo naman. Sa parang ganon. So do not doubt yourself, do not question what you're doing, do not question yourself kapag kaya mo, kaya mo. And you will see, talagang triumphant ka sa problemang ito. Okay? In your near future, meron kang the Magician card. Yes, meron kang minanifest na talagang madadala mo sa lupa, mangyayari sa iyong reality. You have given your all, you have given all of your expertise, at kaya mong baguhin ang buhay mo for the better. Yung hinihiling darating. Kaya importante dito, Capricorn, a-action ka. Hindi porket dumating, nakaupo ka lang dyan. Sayang yan, lilipas yan, lalayo yan. Kaya kapag dumating yung minanifest mo, stand up, fight. Kahit hindi ka sigurado, kahit marami kang question, ilaban mo. Because you know, it will change your life for the better. The time to act is now. Okay? Pag lumalabas si Magician card, ito yung malaking indikasyon na posibleng makuha mo itong pinoproblema mong ito. Kaya, enough of doubts, enough of questions, enough of overthinking, iyo yan. Okay? Magician, the Seven of Swords. So, naintindihan kita na parang walang masyadong sumusuporta sa'yo or naniniwala sa'yo sa balak mong gawin. People are not supporting you. People are not, assured na kaya ba talaga ni Capricorn yan? Gagawin ba talaga niyan? And you feel like nakakababa ng loob, nakakababa ng kumpiyansa yung sinasabi nila or ginagawa nila. Kaya ramdam ko dito na umiiwas ka na sa ibang tao. You are doing things on your own. You are having this initiative na, sige, kung ayaw nyo, ako kikilos. Kung wala kayong tiwala sa akin, okay lang. Ako gagawa mag-isa. Parang ganyan. So, you have the enormous power, enormous possibility na magawa siya kahit pa wala kang makuhang tulong sa iba. Defend what you're doing. Patunayan mo sa kanila na kaya mo, magagawa mo, at magkatagumpay ka dito. Okay? In your challenge, meron kang the Judgment card. Si Judgment dito, pinapayuhan ka, Capricorn, to see the truth. Ramdam ko dito na marami kang ilusyon, marami kang mga maling akala or maling paniniwala na kailangan mo nang tignang mabuti ngayon. Example, dati naniniwala ka na, naku, hindi ko naman kailangan maghanap ng trabaho. Darating din ang trabahong yan. Ako ang lalapitan nila. Sila makikiusap sa akin. And then now you need to realize na hindi ganun ang buhay. Hindi ka nila lalapitan or pipilitin o magmamakaawa sa'yo para kunin mo yung job. Ikaw mismong lalapit doon, papatunayan mo sa kanila na kaya mo, that you're able, that you are the best person to do this. And that realization will help you attract that blessing. Parang ganon. O halimbawa, meron kang mga problema or factors sa pamilya that you need to realize na teka, mali ata to. Teka, parang lugi ako dito. Teka, parang iniisahan lang ako dito. Parang niloloko lang ako dito. Or minamanipulate lang ako dito. You need to see the truth. And you need to embrace the truth. Kapag meron ka na-realize na mali, actionan mo, itama mo. Huwag mong tulugan, huwag mong i-avoid. Narinig ko dito, huwag mong iwasan na parang germs yung katotohanan. Those katotohanan ay sumasambulat talaga sa'yo. It's because kailangan na. Kailangan mo nang makita yung totoo, kailangan mo nang makita yung realidad, nang sa ganun mahanap mo yung tamang aksyon palabas doon.
Okay? Kaya kung meron sa inyo umiiwas sa isang conversation, panahon na para harapin. Kapag pinaprangka ka ng kaibigan mo, kapag pinaprangka ka ng magulang mo, ng mga anak mo, harapin mo yan. Harapin mo. Huwag mong iwasan. Ibaba mo ang pride mo. Ibaba mo ang ego mo. And accept the truth. Okay? Judgment card, the Four of Cups. Yes, now pinapayuhan ka na huwag ka nang magdamdam at huwag mo na itali pa yung sarili mo sa mga bagay na labis na nagpapahirap sa'yo. Alam mo na wala kang aasahan doon. Alam mo na wala kang kakapitan doon. Pero pilit mo pa rin niyayakap sa buhay mo. Now, kapag nagising ka na, you will realize there's this new thing for me. May bago pa naghihintay para sa akin. Bakit ko sinisira ang sarili ko sa mga bagay na alam kong hindi para sa akin? Now, kapag nagising ka na na-realize mo, ay, I need to stop this. I need to end this suffering. I need to end this paghabol na ito na wala naman ako napapala. Kapag na-realize mo yun, saka papasok yung bagong bagay, yung talagang para sa'yo. This new thing ay kaloob sa'yo ni God. Destined mo talagang makuha yan. Kaya kanya ginigising ngayon para makita mo kung ano yung para sa'yo talaga. At nang hindi ka na magsayang ng oras sa mga maling bagay. Okay? In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Yes, talagang meron kang bagong gagawin, may new opportunity, meron kang pagkagising, may bagong ibibigay sa'yo, talagang bagong blessing ito, yakapin mo. Especially here, with a world card, sinasara mo na yung old cycle ng buhay mo. Sinasara mo na yung past, sabi mo, tapos na yan, kompleto na yan, ending na yan. Now, ready ka nang pumasok sa new portal. Example, papasok ka sa bagong trabaho, bagong bansa, bagong lugar, bagong career path, bagong opportunity, ready ka nang magbukas ng bagong negosyo, ganyan. Talagang pumapasok ka sa bagong chapter mo. At tanda mo ng isara yung nakaraan. Sabi mo, hindi na ako yan, past ko na yan, ready na ako sa bago. Either lilipat ka talaga ng bagong environment or you are now ready to come out of your shell and reach for the stars. Ngayon sabi mo, tapos na ako sa playing safe. Tapos na ako sa comfort zone ko. Ready na akong abutin yung para sa akin. Hindi ako sigurado, wala akong mapanghahawakan, unclear, unsure, pero sa loob ko, buo na ang loob ko, gagawin ko to. Parang ganyan. Congratulations. For others, congrats din dahil nakita ko dito may completion, either seminar, workshop, training, or yung baka anak mo gagraduate sa college. Talagang meron ka mabubuo, meron ka mapagkatagumpayan. So congratulations. Okay? Narinig ko rin dito successful sa isang licensure exam. Successful ang resulta ng examination, whether medical man yan or entrance exam or training purposes or seminar. Congratulations. You're gonna end that journey in flying colors. Papasok ka na sa new journey mo. Okay? World card, the Wheel of Fortune. Wow. Wow, wow, wow. Very, very lucky energy. Narinig ko dito sa swertehin ka na now about ending something and beginning something new. Kung ano naman tong transition na ito at pagkawala mo sa maliit mong mundo at balak mo nang mag-try ng bagong bagay, dito ka talaga tunay na suswertehin. Napakalaki na energy mo. Naku, sulitin mo to, grab mo ito. There is something good for you. Example, narinig ko dito, akala mo hindi ka nakapasa, biglang boom, tinawagan ka, ikaw ang pinili. O halimbawa, nahirapan kang asikasuhin tong kotse na to, biglang boom, may solusyon na, dumating na yung solusyon, okay na agad yung kotse. Yung visa, akala mo denied ka, biglang boom, naging okay. Asahan mo yung mga biglang pagbabago, biglang nag-shift sa life mo na pabor sa'yo. Kaya ngayon, ready ka nang kumawala sa lumang buhay at papasok ka na sa buhay mo kung saan mas okay, mas masagana, mas magaan, mas abundant. Congratulations. Okay? Manlibre ka naman, Capricorn. Maganda to. In your divine messages, meron kang communication is the key. Sabi dito, kung nahihirapan ka, may problema ka, makipag-usap ka sa partner mo o sa kaibigan mo, sa anak mo, sa magulang mo, nang sa ganon malusaw lahat ng kinikimkim na problema o mga takot. Nakipag-usap ka lamang, maghanap ka ng taong makaintindi sa'yo para gumaan yung damdamin mo at maliwanagan ka through that conversation sa dapat mong gawin. Baka mamaya pag nakipag-usap ka, ma-realize mo, ay oo nga no, tama ka. Madali lang tong problema ko, kayang-kaya ko to. Bakit ba ako parang masyadong nai-stress? Parang ganyan. So, if you have someone to talk to, makatulong yan para gumaan sa'yo.
Okay? In your divine messages, meron kang the Eight of Pentacles. Sabi dito, ito yung panahon, Capricorn, para pagbutihin mo ang skills mo. Either babalik ka sa school, or mag-training ka, seminar, workshop, or manonood ka sa YouTube ng tutorial, pwede rin. That is your way para paglinangin, para pakinisin, para maging polido yung trabaho mo or yung skills mo. So, maraming paraan para pabutihin or pagandahin or pa-elevate yung skills mo na yan. Example, sa opisina, kailangan daw pala ay magaling ka sa presentation, magaling ka sa PowerPoint, di ba? So, kailangan talaga aralin mo yun mamaya pag uwi, parang ganun. So that pag nag-present ka na, alam mo na yung gagawin. O kaya sa work, sinabi sa'yo na kailangan ganito gawin, ganito ganyan. So, aralin mo siya. No? Lahat naman ng bagay kaya mong i-improve. Basta willing ka lang to do the hard work, willing ka lang to learn, and willing ka lang to admit to yourself na kailangan ko pang aralin yan. Kailangan ko pang mabusisi yan. Kailangan ko pang i-practice yan. No? So, wag ka matakot sa mga bagay na yun. Kayang-kaya mo yung pagtrabahuhan. Narinig ko rin dito, for many of you, kailangan mo maintindihan that your hard work will pay off. Lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng ginagawa mo, may magandang resulta yan. Kaya wag kang mapanghinaan ngayon, wag kang matakot ngayon, everything will be fine. Eight of Wands, the Ace of Pentacles. Okay? Sabi ko nga, your hard work will pay off. Ayan, may bunga, may resulta, may bayad. Narinig ko na kung ano yung mga pinagtrabahuhan mo in the past, ngayon darating talaga yung reward sa'yo o bayad sa'yo. Kung meron nakabinbin na utang or may nakabinbin na pera na dapat noon mo pa nakuha, congratulations, makukuha mo na. Dahil sinipagan mo, pinagtrabahuhan mo, pinagsumikapan mo, ibibigay sa'yo. Congratulations. Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. You have wall, misunderstanding. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan makipag-usap, kailangan klaro, nang sa ganon walang misunderstanding, walang misinterpretation, at talagang magets niya at sila din kung ano yung mga gusto nyong sabihin sa isa't isa. Okay? You have bat, take care, enemies are working against you. Sabi ko nga sa'yo, umiwas-iwas ka sa mga maling tao, focus ka lang sa importante sa'yo, and make sure na kilalang kilala mo yung mga tao sa paligid mo at kung sino yung dapat mong pagkatiwalaan. You have key, successful outcome to your problems. Wow, this is really a sign. Successful mo daw malalagpasan kung ano man tong pinaproblema mo. So don't worry, everything will be solved sa buhay mo this time. You have Ram, a stubborn, aggressive person. Sabi nga sa'yo, umiwas ka sa isang taong arrogante, matigas ang ulo, mayabang. Iwasan mo yan. Huwag mong harapin, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Okay? Ang outcome ni Capricorn from May 18 to 24, you have the Six of Cups. Yes, really tagumpay sa isang problema. Talagang makakalagpas ka dyan. Yung dating malabo, ngayon malinaw na. May X dito. Kita mo ba yung X? This is a sign of security. Secured na itong bagay na ito at wala ka nang dapat ipag-alala pa. Okay? You are now moving past the issue. You are now moving past the problem. At heto ka, nakahinga ka na ng maluwag, nalagpasan mo. You are now telling yourself, okay na yun, sige na nga, palagpasin na natin. Kung ano man yung nasabi sa akin, kung ano man yung nagawang mali sa akin, okay na. I'm willing to move on because at the end of the day, nagwagi ako. So you are now reconciling with what happened kasi ang kinahinatnan naman okay ka na eh. Pabor naman sa iyo, 'di ba? So you are now able to let go of the past kasi nakatulay ka na moving forward. Six of Cups, the Four of Wands. May tumilapon dalawa, kunin natin. I feel like parte sila nito. You have the Ten of Cups and the Knight of Swords. Okay? Ngayon, dahil nakalagpas ka na sa isang mahirap na problema, nakalagpas ka na sa issue na yan o sa challenge na yan, you're now able to really have fun and enjoy your life with your family and friends. Talagang sineselebrate mo yung paglagpas mo dyan, nakasurvive ka. Ramdam ko dito na people around you are rejoicing at ngayon, dagdag energy to para sa'yo, para suungin pa yung mga bagong bagay. Dahil nalagpasan mo, parang dumoble, trumiple yung confidence mo na. So God, laban, kaya natin to. Nagdagdagan yung tiwala sa iyong sarili na kaya ko pang abutin yung mga pangarap ko para sa pamilya ko, para sa sarili ko. No? You are now really after this happily ever after era ng buhay mo. Yung dating pinapanood mo lang, yung dating tinatanaw mo lang, pinapangarap mo lang, kitang-kita ko dito, abot kamay siya.
Kaya have this energy, have this stamina, and fight because you will reach that milestone. Congratulations. Okay? So, Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Two of Wands, the Knight of Cups, and the Wheel of Fortune. Beautiful. At the bottom, meron kang the Two of Pentacles. Panahon na, Capricorn, for you to make a choice. Hindi pwedeng, alin kaya dito? Anong gagawin ko dito? Tama ba itong gagawin ko? You need to stand up and make a choice. Ikaw ang pipili ng desisyon mo na alam mong tama para sa'yo. Ikaw ang magpapaandar ng swerte mo. Ikaw ang magpapaandar ng tamang ruta para sa'yo. Wheel of Fortune is a lucky energy, but it also tells you na panahon na para gumalaw, panahon na para magsimula, panahon na para humakbang. Now, you need to get out of your comfort zone. Masyado ka nakakulong sa limitadong space na yan. Kaya parang takot kang mag-decide, takot kang mag-isip, takot kang upuan ito. Now, think clearly. Kailangan makita mo muna kung ano yung status mo ngayon at kung ano yung maaari mong makuha sakaling aksyonan mo yung question na yan. Sabi, kailangan mong balansehin. Kapag ba ginawa ko to, anong epekto sa akin? Pag ito, ano kaya? Kailangan makita mo yung iba't ibang perspective para makabuo ka na malinaw na plano sa iyong desisyon. And this is something na parang ino-offer sa'yo. Parang someone is offering you a very tempting opportunity or blessing. At sabi mo, parang ayoko sayangin. Pero nahihirapan pa ako now. Very busy ka pa. Very aligaga ka pa sa ibang bagay. May prioritize ka pa. Pero sabi mo, ayoko sayangin. Napakaganda eh. Whether offer to ng love, offer ng opportunity, or offer of a new door. Sabi mo maganda, nakikita ko na pwede sa akin yan. Pero parang nagdadalawang isip ka pa kung hahakbang ka ba o hindi. Pero sabi dito, be brave. Explore, get out of your comfort zone, and see clearly kung ano yung ganda nito. Because ramdam ko na this will give you a very, very lucky era sa buhay mo moving forward. So, get out of that fence, get out of that comfort zone, harapin tong offer, balansehin mo siya, isama mo siya sa iyong routine, pahalagahan mo din because this starts your lucky, fortunate energy para sa'yo. Hindi dadapo yan sa buhay mo kung hindi ka gagalaw. Kahit na dumating pa to, kahit na napakaganda niyan, pero kung wala kang lakas ng loob na yakapin siya at aksyonan siya, sayang, baka mapunta pa sa iba, parang ganon. So now, pahalagahan mo tong offer na to o tong blessing na to. Planuhin mabuti, dapat crystal clear sa mind mo kung anong simula, gitna at dulo nito. Nang sa ganun, walang aberya, walang problema, walang pabalik-balik, walang urong-sulong. A lucky time is coming, so make sure na binabalanse mo lahat ng bagay sa buhay mo. If you're waiting for the answer kung yes or no, yes. Kayang-kaya magagawa. Time na to expand, time na for growth. Kaya magplano kang mabuti. And wag sayangin yung chance. Okay? So Capricorn, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 18 to 24. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.